Ah, ah. Umaga na pala kagad. Kaya pala masakit ang ulo ko. Mataas na pala ang sikat ng araw. Pupungas-pungas akong nagbangon ng sandaling yun. Tansya ko, mga 10:00 na ng umaga. Ginising ko ang katabi ko sa pagtulog na si Lolo Manding. Mahimbing pa rin itong natutulog sa ibabaw ng katring kawayan. Lolo, Lolo Manding, gising na. Lolo, gumising na po kayo. Mataas na po ang sikat ng araw, oh. Sige po kayo, sasakit ang ulo nyo kapag di pa kayo bumangon. Lo, gising na po. Lo! Ay, Diyos ko po. Ang kasu-kasuan ko. Ay, nako, matanda na talaga ako. Tulungan mo nga akong bumangon. Lo, ang baho niyo po. Ang lansa ng amoy niyo, ah. Amoy dugo ng aswang. Abat, ako lang ba mabaho? Ikaw rin, Noy. Pareho lang tayo. Ngayon mo lang naamoy. Samantalang magdamag tayo magkatabi sa higaan. Ay siya, dalian na natin kumilos. At nang makaligo na nga, may kailangan pa tayong tapusing tadtarin at sinupin sa may kusina. Tapos, susunugin pa natin ang mga karne ng tarantadong aswang na yon. Kumuntikan pa akong malapa kagabi. Mabuti na lang at maliksi ka po at naunahin mong kalawitin ng matalim mong kumpay. Kung hindi, malamang, kwento na ang lolo mo ngayon. Alerto rin po talaga ako kagabi, Lolo. Kayo rin po talaga minamanmanan ko habang nakikipaglaban tayo sa aswang. Saka, ina-apply ko po talaga ang mga tinuro nyo sa akin. Isa pa po, hindi po ako makakapayag na may mangyari pong masama sa inyo. Ako nga pala si Mikoy, 18 anyos. Ang lolo ko naman ay 60 anyos na. Kami ni Lolo Manding ay mga mangangatay ng aswang. Napadpad kami rito sa medyo liblib na parte ng baryo ng Matabungkal dahil sa paniniwalang dito lumipat ang mga aswang mula sa baryong sinilangan ko, ang baryo ng Kalagbatan. Lumipat ang mga ito dahil rin sa amin ni Lolo. Ang target namin ni Lolo ay ang mapatay at makatay ang pinuno ng mga aswang na hanggang ngayon ay hindi pa namin nakakaengkwentro. Kailangan namin itong mapatay para mas madali na rin namin maibabagsak ang buong grupo nila nang sa ganun ay matigil na ang kanilang pagsalakay sa mga baryo sa aming bayan. Matapos naming maligo at makapag-agahan ni Lolo Manding ay nandoon na ulit kami sa pinakadulo ng kusina. May pasadyang mahabang lamesa roon kung saan namin kinakatay ang mga nahuhuli naming aswang. Kung bakit namin kinakatay ang mga aswang at pagkatapos ay sinusunog hanggang maging abo, ito ay para masigurong hindi na sila ulit mabubuhay. Siya nga pala, ang pinili naming pwesto sa baryo Matabungkal ay malapit sa gilid ng gubat at kaunti na lang ang mga kabahayan. Sinadya namin yon para maitago sa mga tao ang lihim naming gawain. Mahirap na kasi kapag napagbintangan pa kaming mga kriminal o mga aswang mismo ng mga taga-baryo. Lahat ng pag-iingat ay ginagawa namin para hindi kami mapaghinalaan. O siya, sige na. Tagtarin mo ng pinong-pino ang mga laman na para mas madaling masunog. Yung mga buto ay dating gawi. Titipunin ulit natin, patutuyuin at susunugin din para mas madaling durugin at isasabay ulit natin sa may sapa. At siya nga pala, iwasan mo masugatan ang mga kamay mo. Mahirap na at baka mahawaan tayo ng pagiging aswang. Ano ka ba, Lo? Kita niyo nakagwantes kaya ako. Saka, wag niyo na po akong alalahanin. Talagang nag-iingat din po ako. Ay siya nga pala, Lo. Naisip ko lang ho. Bakit pala hindi tayo manghuli ng isang aswang na magagamit natin para mahuli ang kanilang pinuno? Naiinip na po ako, Lo eh. Kay tagal na po nating puro panguhuli na lang ng aswang ang inaatupag. Kung maaga nating mahuhuli ang pinuno, aba ibig sabihin, pwede naman pong pag-iipon ang tutukan ko. Siyempre po, ipangarap ko ring makapagkolehiyo, Lo.
at makapagtapos para po sa kinabukasan ko. Naku kung ganun lang sana kadali ang naiisip mo, Apo, ginawa na natin. Ang kaso, mahirap Hindi ganun kadaling labanan o isahan ang mga aswang basta patungkol sa pinuno nila. Saka akala mo ba ay hindi rin kami nag-iisip ng paraan ni Iska? Ang tinutukoy ni Lolo na si Aling Iska ay isang matandang kababaryo namin sa Kalagbatan. Isa itong mahusay na babaylan. Kami lang ni Lolo ang nakakaalam na isang babaylan si Aling Iska. Maigpit na lihim yun ng matanda. Ayon kay Lolo Manding, ay dati raw niya itong kasintahan pero hindi sila nagkatuluyan dahil sa panata ni Aling Iska sa sarili bilang isang debotong babaylan. Ang tagal naman po ninyo mag-isip. Ay nako, kaya walang tigil po ako sa paggiling sa Panginoon na sana isang araw ay tulungan niya tayong makahanap ng paraan kung paano mapapatay ang pinuno ng mga aswang. Hindi na rin po ako bumabata, Lo. Kayo rin. Lalo na kayo. Saka, ayoko naman pong sobrang overage na akong tutungtong ng kolehiyo. Parang nakakahiya po yata yun. Huwag ka mag-alala, Apo. Hihintayin ko lang din talaga na may matanggap akong hudyat mula kay Iska sa pamamagitan nitong parang medalyong kwintas na ibinigay niya sa akin. Kapag parang umiilaw daw ito, bumibigat o umiinit, ayun na ang senyales na kailangan natin balikan si Iska sa baryo natin. Kailan pa kaya yun, Lo? Kapag isa na po sa atin na ang sabi nyo nga ay kwento na lang? Grabe ka naman, Apo. Alam mo, kailangan mong matutunan ang maging matiisin at maging matyaga. Hindi paspasan ng mga bagay-bagay, lalo na kung tungkol sa importanteng mga bagay na nangangailangan ng dibdibang paghahanda o pagpaplano. Hindi ganun lang kadaling mapapatay ang pinuno ng aswang. Yan na lang ding pag-aaral sa koleyo na sinasabi mo. Hindi rin basta-basta yan na matutupad mo. Aba, kailangang handang-handa ka sa aspetong pinansyal, intelektual, pisikal at kung ano-ano pa. Ako naman ay suportado naman kita sa kung anong gusto mo sa buhay. Pero sana ay matuto ka rin bumagay, umalinsabay o magtiis-tiis muna. Darating din ang tamang panahon na matutupad mo rin ang mga pangarap mo. Basta't ukol, kung hindi pa ukol, kahit na anong gawin mo, ay hindi ka magkakabukol. Kaya huwag kang magpipilit. Ang haba naman po na sinabi nyo. Buti hindi kayo hiningal. Pero kung sa bagay po, tama po kayo, Lo. May natututunan naman po ako galing dyan sa mga uban nyo Ikaw talagang bata ka. Hindi mo rin ba alam na kahinaan mo yung pagiging mainipin mo? Nako, wag sanang dumating ang araw na ipahamak tayo ng kahinaan mong yan. Kay tagal na kitang tinuturuan kung paano mo babaligtarin yan. Pero magpahanggang ngayon, nandyan pa rin sa sistema mo. Bakit, Lo? Talaga naman, di ba? Ang tagal na pero hanggang ngayon, di pa rin natin nahanap ang pinuno ng mga aswang. Hanggang ngayon, wala pa tayong kahit na isang clue kung nasaan o kung sino ang pinuno ng mga aswang. Yung sinasabi ninyong matutukoy nyo gamit ang langis na bigay sa inyo ni Aling Iska, parang wala namang kwenta Puro karaniwang aswang naman ang nakakaharap natin. Abay, mainipin ka na nga. Mareklamo ka pa. Ikaw ba? Ano bang maiaalok mong solusyon para mas mapadali ang paghahanap natin sa pinunong aswang? Abay, kung may maganda ka ba solusyon, magsabi ka lang. Hindi yung puro kareklamo. Kung meron palalagpasin ko mga ugali mong yan. Pero kung wala, mas makabubuting itiko mo na lamang ang bibig mo. Sa ngayon wala pa, Polo. Pero sisikapin ko pong mag-isip ng paraan para mas madaling mahanap at mahuli ang pinuno ng mga aswang. Kesa naman, umasa na lang tayo riyan sa udyat ng botelya ng langis na mukhang hindi naman yata tumatalab sa pinunong aswang. Teka, huwag mo nga maliitin itong pangontrang langis na ibinigay ni Iska, Mikoy.
Hindi basta-basta ang kakayahan niya bilang babaylan. Hindi magandang maging diskumpiyado ka sa mga katulad nating alagad ng liwanag, Apo. Baka nakakalimutan mong malaki ang papel na ginagampanan ni Iska sa buhay mga ngatay aswang natin. Sumumpa rin tayong tatlo na anuman ang mangyari ay mananatili tayong tapat sa tungkulin natin bilang tagapagtanggol ng mga tao. Nakalimutan mo na rin ba ang sumpa sa atin ni Iska na kapag bumaligtad tayo sa kanya o kapag tinalikuran natin ang ating tungkulin? Naku, hindi naman po sa akin nalimutan ko yun, Lo. Ang sa akin lang po, gagawin ko pa rin po ang parte ko sa paghanap ng paraan. Ang ibig ko po sabihin mas marami tayong maaasahan ay mas mainam. Tama naman po ako ron, di po ba? Kung sa bagay tama ka, Apo. Gawin mo lang ang parte mo. Pero ipapaalala ko lang sa iyo na sa tuwing may naiisip kang paraan, bago mo yun isagawa na ikaw lang, ay huwag mong kalimutang ikonsulta muna sa amin ni Iska o kahit sa akin na lang. Sa laban natin sa mga aswang, Apo, lalo na sa kanilang pinuno, hindi tayo dapat nagpapadalos-dalos. Sige po, Lo. Tatandaan ko po yan. O siya, tutal tapos na natin ang pagtagtad sa mga lamang ito. Kuhanin mo na yung mga inihanda natin sako na gagamitin sa pagsusunog. Kunin mo na rin yung gaas at ihanda mo na ang asarol at piko. Ako naman isisilid ko lang ang mga ito sa sakong ito. Ako nang bahalang magdala ng iba pa nating mga gagamitin. Dalian mo at kailangan na natin pumunta sa gubat. Yung mga pangontra po natin, Lo, dalhin nyo na rin. Para hindi po tayo masundan kung sakaling may mga aswang na maligaw sa gubat. Siyempre naman, dadalhin ko talaga yon. Ang mga yung pa ba ang makakalimutan ko? Sige na, kumilos ka na. Mga bandang 2:00 ng hapon, nang dumating na kami, nilulumanding sa gubat. Noon ay sinusunog na namin sa inukay na butas sa lupa ang mga tinadtad naming katawan ng aswang. Nasa kasagsagan kami ng pagkikwentuhan ni Lolo nang walang ano-ano ay may narinig akong parang pamilyar na boses sa di kalayuan mula sa kinaroroonan namin. Teka, Tay. Naamoy ba ninyo ang naamoy ko? Parang nasusunog na laman ng tao ah. Saka, bakit parang naamoy ko rin ang amoy ng laman natin sa sinusunog na yun, Tay? Teka, hindi kaya... Nangunot ang noo ko ng sandaling yon habang pinakikinggan ang boses na yon. Napansin tuloy ako ni Lolo Manding. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Apo? Ano bang meron? Huwag mo na kayo maingay, Lo. Parang boses po ni Rolito ang naririnig ko. Rolito? Aba, paano namang nandito yon? Hindi ba nga umalis na sila sa baryo natin? Ang balita ko ay lumuwas sila ng Maynila. Baka namimiss mo lang ang kaibigan mong yon at hinahanap ng tenga mo ang boses niya. Hinaan nyo lang po ang boses nyo, Lo. Manahimik na muna kayo para marinig natin maigi. Boses po talaga ni Rolito At narinig naming muli ang boses ni Rolito. Dito po muna kayo, Itay. May sisilipin lang po ako sa bandaron. Doon po yata nang gagaling ang naamoy ko Parang kaamoy din po ni Tito Nolan Baka naman po siya na yun at minalas na may nakatsyempo sa kanya na baka tulad na sinabi yung antingero po ba yun? Balikan ko rin po kayo kagad kapag may nakita na po akong hindi maganda. Aba, boses na boses nga ni Rolito yun Kung ganun, ay baka dito lang pala sila napadpad at hindi pala natuloy sa Maynila. Mabuti pa siguro Biglang natigilan si Lolo Manding nang mapansin nitong parang umiilaw ng bahagya ang botelya ng langis na nakapalawit din kasama ng medalyon. Ako rin mismo ay napansin yon. La, umiilaw po ang botelya nyo, Lo. Nako, ibig sabihin ay may aswang sa paligid po. Hindi si Rolito ang narinig natin. Malamang na aswang nakaboses lang niya. Humanda kami, Koy. Kunin mo dala mong itak at buntot ng pagi. Mag-amang aswang ang makakaharap natin ngayon. Tsaka, mukhang hinahanap nila ang napatay nating aswang kagabi. May tito ba si Rolito na nola ng pangalan na po? Wala naman, hindi ba?
Nung una ay medyo nag-alangan pa ako kung susundin ko si Lolo. Naiisip ko kasi ng sandaling yon, paano kung si Relito talaga ang makakaharap namin. Pero napagtanto ko ring hindi nga pala aswang si Narulito at ang pamilya nito. Kung aswang sila, ay matagal na sanang umiilaw ang suot na medalyon ni Lolo tuwing nakakasalumuhan namin ang mga ito nung naroon pa kami sa baryo Kalagbatan. Kaya naman ay sinunod ko na rin si Lolo. Tama ka, Lolo. Hindi nga pala aswang si Narulito. Eto, Lo, handang-handa na ako. Alerto na po tayo. Hapon pa lang po, pero mukhang may mga makakatay na naman tayo. Sandali kaming alertong naghintay ni Lolo Manding habang bahagyang nagtatago sa mga halaman sa paligid. Maya-maya pa, mula sa likod ng malapad na puno ay lumitaw ang isang lalaking sa tansya ko. Ay kasing tangkad ko lang at kasing edad ko lang din. Napakunot ang noo ko nang masilayan ang mukha nito. Ha? Tignan niyo, Lo. Sa banda ron, sa tabi po ng puno. Si Rulito talaga, Lo. Nasaan? Aba, oo nga. Anong ginagawa niya rito? Huwag mo sabihing aswang siya po. Heto nga, lalong bumibigat itong botelya ko, saka umiinit. Anak ng tokwa. Aswang si Rulito? Teka, Lo. Baka naman mamaya may iba pa sa paligid, maliban sa kanila. Baka ibang nararamdaman yung presensya ng aswang. Hindi po si Rulito at ang itay niya. Mabuti pa, ay tawagin mo siya at palapitin dito para makasiguro rin tayo kung siya ba talaga yan o kung aswang ba talaga o hindi. Ngunit kakawayan ko palang sana at tatawagin si Rulito ay napansin kong nakita niya na kami. Ang nakapagtataka lang ay bigla siyang parang natakot pagkakita sa amin at nagmamadaling tumalikod at tumakbo palayo. Hoy, Rulito! Rulito, sandali! Anak ng... Anong nangyari dun? Bakit para siyang natakot sa atin, Lolo? Naningkit ang mga matang na patitig sa akin si Lolo Manding. Nag-iisip. Parang iba ang kutob ko rito, Apo. Halika, sundan natin sila ng kanyang itay. May kailangan lang akong tiyakin. Dalian mo! Mabilis nga naming sinundan kung saan banda tumakbo si Rulito. Kahit matanda na si Lolo at nirarayuma, ay nakapagtatakang mabilis pa rin siyang kumilos. Siguro ay dahil sa suot niyang medalyon. Hindi nagtagal ay namataan namin si Narulito at ang itay nito na palabas na sana ng gubat. Talagang nagmamadali ang mga itong makatakas na para bang banta kami sa kanilang seguridad. Bago pa sila makalabas, ay pinaspasan ko ang pagtakbo para maabutan ko si Rulito. Hoy, Apo! Anong ginagawa mo? Mag-iingat ka sa kanila. Baka tama ang kutob ko na mga aswang sila. Hindi, Lo. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa kanila. At nagawa ko naman maabutan si Rulito. Agad kong hinila ang kamay niya dahilan para pareho kaming mawalan ng balanse. Habang tumatakbo, pabagsak kaming nagpagulong-gulong sa damuhan. Bitiwan mo ako, Mikoy! Bitiwan mo ako! Hindi mo na dapat kami hinabol pa ni Itay! Bitiwan mo ako! Kalimutan mo na naging magkaibigan tayo! Ano ba pinagsasasabi mo, Rulito? Ano ba meron? At bakit parang iwas kayo ng itay mo sa amin ni Lolo? Ha? Sabihin mo nga! Wala ka na ron, Mikoy. Hindi mo na kailangang malaman pa. Magmula ngayon, pinuputol ko na ang pagkakaibigan natin dalawa. Kalimutan mo rin ang pangako natin sa isa't isa bilang magkaibigan. Hindi ko na yun matutupad, Mikoy. Siya, sige, diyan ka na. Wag mo nang tatangkaid pansundan kami ng itay ko. Kung hindi, magkakalintigan tayong dalawa. Matapos tumayo na maayos, ay bibira na sana ulit ng alis si Rulito. Pero pinigilan ko pa rin siya sa kabila ng mga sinabi niya. Teka, Rulito. Pwede bang linawin mo muna sa akin kung ano ang dahilan at bakit biglang naging ganito? Sige nga, magtapat ka nga sa akin. Tama ba ang hinala namin ni Lolo? Na isa kang aswang? Biglang natigilan doon si Rulito.
Napabuntong hininga ito habang nakatalikod sa akin. Makaraan ay hinarap akong muli. Anong gagawin mo? Kung sakaling sabihin kong oo, huhulihin niyo rin kami? At kakatayin? Tulad ng ginawa niyo kay Tito Nolan ko. Mga laman niya, ang sinusunog niyo ngayon, hindi ba? Naguguluhan ako ng mga sandaling yon at hindi makapaniwala sa napagtatanto ko. Teka, pero hindi ko alam na may Tito Nolan ka. Hindi namin siya kilala ni Lolo Manding. Saka paano naging aswang kayo? Imposible. Kung aswang ka, ay matagal na sana naming natukoy ni Lolo sa pamamagitan ng pangontrang langis niya tuwing nagpupunta ka sa bahay sa Kalagbatan. Hindi ba nga inahahawakan mo pa nga ng maraming beses ang botelya ng langis ni Lolo? Tapos, hindi ka nga tinatablan ng mga sandata namin at mga pangontra. Noon yon, hindi pa ako aswang noong mga panahong yon. Pero ngayon, aswang na rin ang buong pamilya ko. Ako, si Tatay, at si Tito Nolan. At paano naman kayo naging mga aswang? Yung bandaylan kung bakit umalis kayo ng Kalagbatan? Oo, yun nga ang dahilan. At kayo rin ang naging dahilan kung bakit naging aswang ako at nahawaan ko sina Itay at Tito. Kasalanan mo rin, Mikoy. Kasalanan mo! Lalo akong naguluhan ng mga sandaling yon dahil sa mga pinagsasabi ni Rolito. Bahagya pa akong napatras habang itinuturo ang sarili ko. Ako? Paano naging ako? Hindi naman ako aswang para mahawaan kita. Kasalanan mo, Mikoy. Dahil hindi mo sinabi sa akin kagad na mga mangangatay pala kayo ng mga aswang. Huli na mapagtanto kong ang karne palang minsan nakuha ko sa kusina nyo. Nang minsang madatnan kong wala kayo ron, ay karne pala ng aswang. Alam mo, mahilig kami ni Itay sa kinilaw, di ba? At kinilaw namin yon. Pati si Tito Nolan ay nakikain sa amin. Dahil doon, ay nahawa kami sa pagiging aswang. Mula noon, ay nagbago na ang buhay namin na hindi namin ginusto. Huli na rin nang malaman ko tungkol sa inyo ni Lolo Manding. Mula rin noon, ay hindi na ako nakalapit sa inyo at nalaman ko nga ang lihim ninyo. Ngayon, Mikoy, sabihin mo nga sa akin, ano ang gagawin mo ngayong nalaman mong ikaw may kasalanan ng lahat? Huliin nyo kami ni Itay at kakatayin nyo rin ni Lolo Manding, ganun ba? Tulad ng ginawa ninyo kay Tito Nolan. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula kay Rolito. Hindi ko naisip na pwede palang mangyari yon. Tama si Rolito. Dapat pala ay hindi ko inilihim sa kanya ang papel namin ni Lolo Manding bilang mga mangangatay ng aswang. Nainis tuloy ako sa sarili ko ng mga sandaling yon. Nakaramdam ako ng pagsisisi at pangliliit dahil sa nangyari sa matalik kong kaibigan. Magsasalita sana ulit ako at hihingi ng tawad kay Rolito, pero nagulat kami nang marinig naming naglalaban na pala sina Lolo Manding at ang Itay ni Rolito. Dehado ng mga sandaling yon si Lolo dahil higit na mas malaki at mas malakas ang Itay ni Rolito. Mikoy po, tulungan mo ako! Malakas ang isang to dahil isa siyang bagong aswang! Tutulungan ko sana si Lolo pero bigla akong pinigilan ni Rolito. Pinagsabihan niya ako at pagkaraan ay ang Itay naman ito ang sumunod na pinagsabihan. Huwag mo nang tangkain pansaktan si Itay, Mikoy. Itay, tigilan niyo na po si Lolo Manding. Lolo Manding, huwag na huwag din yung susugatan ng Itay ko. Nagdadapit hapon na. Hindi dapat magising ang pagkaaswang namin sa pagkakataong to. Kung masusugatan kami ngayon ay maaamoy ng ibang mga aswang at baka pati ang pinuno nila ay maalerto. Hindi pa natin kilala ang pinuno, pero hindi na namin gusto pang makilala ito ni Itay. Aalis na kami at ayaw namin kalabanin kayo. Isa pa, ay ayaw namin makaharap ninyo ang pinuno. Dahil kung nagkataon, ay hindi namin alam kung kanino kami papanig ni Itay. Pero Rolito, magkikita ba tayo muli? Marami akong gustong sabihin sa'yo.
at ihingi ng tawad sa inyo. Hindi ko masasagot yan, Mikoy. Pero nasa punto na tayo na magkaiba na ang ating mga landas. Hindi namin alam ni Itay kung saan namin mapipigilang tuluyang kaming lamunin ng pagiging aswang namin. Ayoko maglaban tayo. Kaya siguro ay mas makabubuting hindi na lang tayo muling magkita. Mangiyak-ngiyak ako sa sinabing yun ni Rolito na labis na nagpalunggot sa akin. Dahil dito ay napayuko na lang ako, nasising-sisi dahil sa sinapit ng pamilya ng kaibigan kong si Rolito. Patawad, Rolito. Patawad talaga dahil sa pagkukulang ko sa'yo. Pero handa pa rin akong tuparin ang pangako natin sa isa't isa. Kahit anong mangyari, ay hindi ko hahayaang mamatay ka sa sarili kong mga kamay. Maya-maya pa ay inalertuhan na si Rolito ng kanyang Itay dahil nagsisimula ng lumatag ang dilim. Noon ay napansin kong nagsisimula ng mamula ang kanilang mga mata. Senyales na nagigising na ang kanilang pagkaaswang. Tumatalas na ang pang-amoy. At iba pa naming pandama, Mikoy. Naaamoy ko na ang mga dugo ninyo ni Lolo Manding. Kailangan na naming umalis ni Itay. Umalis na rin kayo sa gubat na to bago pa maglabasan ng ibang mga aswang. Tungkol naman sa pangako natin sa isa't isa. Hindi ko alam kung mapapangatawanan ko pa yon. Kaya hanggat pwede ay umiwas ka sa akin. Sige na, aalis na kami. Kayo rin, dali na. Lumabas na kayo sa gubat na to. Parang naaamoy na rin namin ni Itay ang presensya ng pinuno sa paligid. Nang puntong yun, ay nakarinig na kami ng mahihinang mga kaluskos sa paligid. Dahil dito, ay kumilos na kami ni Lolo Manding. Hayan na nga sila, Mikoy. Bilisan nyo na. Iwanan nyo na ang iba nyong mga gamit. Yung mahalaga na lang ang dali ninyo. Itay, alerto po tayo sa paligid. At bantayan po muna natin sila Mikoy at Lolo Manding habang tumataka sila. Iligaw muna natin ang ibang mga aswang. Sinamantala namin ni Lolo Manding ang pagkakataong poprotektahan kami ni Rolito. Pero habang tumatakas, ay biglang nakarinig kami ng malakas na kakaibang alulong. Hindi yung basta alulong ng isang aso o ng asong gubat. Mas tamang sabihing alulong yun ng kakaibang nilalang. Kinilabutan kami ni Lolo Manding dahil noon lang kami nakarinig ng kakaibang tunog ng alulong na yun. Anak ng alulong po ng ano yun? Nakakatakot ah. Hindi ko alam, Apo. Baka alulong ng sigbin. Nag-aalaga ng mga sigbin ng mga aswang. Ikaw, Rolito, alam mo ba kung alulong ng anong nilalang yun? Sabi ni Itay, ay baka alulong daw mismo yun ng pinuno ng mga aswang. Sabi ko nga sa inyo, nararamdaman namin ang presensya niya sa paligid. Kaya naman, bilisan niyo nang lumabas dito, Mikoy. Nararamdaman din namin ang kakaibang lakas ng kanyang enerhiya. Baka nasa malapit na siya. Posibleng nililito niya kayo sa pamamagitan ng kanyang alulong. Narinig niyo naman siguro. Mahirap tukuyin kung malayo ba siya o malapit, kung saan siyang banda. Ilang saglit pa ay biglang narinig namin ng isang nakakatakot na boses. Tulad ng sinabi ni Rolito, hindi rin matukoy kung nasaan banda ito nagmumula. Parang lumulutang lang ito sa ere na ang timbre ay magaspang at parang sa halimaw. Mga kalahi, sundan ninyo ang amoy. Nagsinunog na laman ng isa nating kalahi. Kailangan managutag mga wanon sa kalahi natin. Isa pa, ay naaamoy kong may mga pangontra sila at mga sandata. Narito na sila sa malapit. Hulihin niyo sila at hirap sa akin. Ngayon din! Nanlaki ang mga matang nagkatinginan kami ni Lolo Manding. Maging si Rolito at ang Itay nito ay ganun din. Nangalat sa paligid ang sunod-sunod na mga kaluskos. Tanda na kumikilos na ang mga aswang sa paligid. Sunod-sunod pang nagsiatungal ang mga ito, dahilan para kami ay mataranta. Bilisan niyo na, Mikoy! Sunod kayo sa amin ni Itay! May alam kaming ruta palabas ng gubat na to na sigurado kong hindi tatangkain daanan ng mga aswang. Dalian nyo! Alam ko kung saan banda yun, Rolito.
Lolo Manding, doon tayo dadaan sa banda kung sa maraming tumutubong mga alabang kinatatakutan ng mga aswang. Yung kailan lang po ay natuklasan nating malapit sa may batis. Tama, doon nga Mikoy. Kumilos na kayo, bilis. Bago pa kayo maabutan at maunahan. Kami na ni Itay ang haharang sa mga aswang na tulad namin. Nang malapit na naming marating ang rutang yon sa may batis, ay saka naman isa-isang nagsulputan ang mga aswang. Napaatras kami ni Lolo Manding pagkat pagkababangis ng mga itsura nila. Parang alam din ng mga itong doon talaga kami dadaan. Sinimulan nila kaming harangan. Sa puntong yun ay tuluyan ng nag-anyong aswang, si Narulito at ang itay nito. Grabe ang pag-atungal nila habang nagpapalit ng anyo. Binalingan ako ni Rolito pagkatapos. Humanda kayo, Mikoy. Lolo Manding. Itataboy namin ang mga aswang na humarang sa daraanan yung ruta. Oras na maitaboy namin sila, ay tumakbo agad kayo, papasok, nang wala ng lingon-lingon pa. Sige na! Pero tutulungan namin kayong itaboy sila, Rolito. Huwag na, Mikoy. Kami ng bahala ni Itay. Ang importante ay makatakas kayo ng ligtas. Hindi nyo sila kakayanin pagkat marami pang magdadagsaan sila dito. Saka nandyan din ang pinuno nila. Sige na! Humanda na kayo! Sibat na! At ganun nga ang ginawa namin. Nang simulang ipagtabo yan ni Narulito at ng kanyang itay ang mga aswang na humarang sa daraanan naming ruta, ay sinamantala kagad namin ni Lolo Manding na pasukin yun. Kitang-kita namin kung paano nahirapan si Narulito at kung paano nila tiniis makipaglaban sa mga babamangis na aswang. Narinig ko pang pinagmumura at binabantaan ng mga aswang ang mag-ama. Pinauna ko si Lolo Manding sa pagtakbo para hindi ko na siya aalalahanin pa kung sakaling mahuli siya. Saka malas-malasa naman ay nadapa pa siya sa may bungad ng papasok sa ruta. Naku naman, Lo, kung kailan papasok na tayo saka pa kayo nadapa. Bilisan niyo na po, nahihirapan na po si Narulito. Ay, eto na nga eh. Pahamak naman kasi itong rayuma ko eh. Alalayan mo na nga lang ako, Apo. Aray ko. Habang inaalalayan ko si Lolo, ay napapasulyap ako sa banda ni Narulito. Nakikita kong medyo dehado sila pagkat marami ang mga aswang na kinakaharap nila. Mabuti na lamang at matapang ang kanyang itay at mabilis ding mag-isip ng paraan kung paano ililigaw at iisahan ang mga ito. Si Rolito ay napasulyap din sa gawi namin ni Lolo. Napasimangot siya sa akin. Ano na, Mikoy? Bilisan nyo na! Malapit na rin pumunta rito ang pinuno! Naamoy ko na, matapang niyang amoy! At binilisan na nga namin. Nang makapasok na kami sa rutang maraming tanim na pangontra sa aswang na mga halaman, ay tinapunan ko pa ng huling sulyap si Narulito. Nagulat ako nang sa di kalayuan, sa banda nila, ay napansin kong parang may kumpul ng itim na usok na paparating. Parang may mga galamay na parabang gumagapang. Hayan ang pinuno, Mikoy! Sa pinuno na malamang ang itim na usok na yan! Bilisan nyo na! Sasagutin ko pa sana si Rolito, pero bigla na lang akong hinila ni Lolo Manding. Tara na, Apo. Aba, at tatangkain mo pang balikan si Narulito. Mag-isip ka naman. Hindi pa panahon para harapin natin ang pinunong aswang. Pero paano po si Mikoy, Lo? Siguradong pag-iinitan sila ng pinuno. Kaya nga, tara na. Hindi pwedeng makita tayo ng pinuno at lalong iisipin ng pinuno na ipinagtatanggol nila tayo. Eh bakit, Lo? Alam na rin po naman ng mga ibang aswang Malamang na magsusumbong po sila sa pinuno. Kailangan kong iligtas si Rolito laban sa pinuno, Lo. Kapag kwan, ay bigla akong itinulak ni Lolo Manding. Halatang nadismaya sa sagot ko. Kung ayaw mo magpapigil, ay bahala ka. Sige, sugurin mo ang pinuno. Kung kaya mo na mag-isa, usok na itim pangalan niya, ay nakakatakot na. Paano pa kaya kapag lumantad na siya sa'yo? Sige na, bahala ka riyan. Tatakas ako mag-isa. Saka naman ako biglang natigilan noon. Lalo na nang mapansin kong unti-unti nang nahahawi ang itim na usok at unti-unti ring inilantad ang pinunong aswang. Namilog ang mga mata ko at nagsimulang manginig ang buong katawan ko nang mapagmasdan ang itsura ng pinuno.
Sobrang nakakatakot. Malaki at maskulado ang katawan nitong namumutok ang bawat ugat sa balat. Maitim na mamula-mula ang kulay nito na naglalangis pa. Sobrang umbok ng bunganga nito dahil sa nag-uusli ang matutulis na mga pangil. Para na itong mukhang asong lobo. Ang mga mata ay mapupula at napakatalim kung tumitig. Malapad ang noo nito at ang buhok ay buwaghag na mamasa-masa at mahahabang parang sa babae. Ang formasyon ng mahahaba nitong kamay ay parang sa bakulaw na parabang mandadamba anumang sandali. At ang mga daliri nito sa kamay ay tinubuan ng matutulis at maiitim na mga kuko. Wala itong saplot na pang-itaas. Ang pang-ibaba naman ito ay parang puruntong na kupasing maong na punit-punit dahil sa namimintog na mga kalamnan sa hita. Maya-maya pa ay galit na galit habang umuungol na iginala nito ang paningin sa kabuuan ng kagubatan. Sa puntong ito ay bigla akong hinila ni Lolo Manding at nagtago kami sa likod ng isang malagong palumpong. Inis na binulungan niya ako. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Magtago na tayo at baka makita tayo ng pinuno. Ayan ang sinasabi ko sa iyo eh. Para ka kasing kung sino kung umasta. Ano? Sa tingin mo ba ay kakayanin mo ang pinuno ng mga aswang na yon? Kita mo naman, sobrang bangis ng itsura niya. Hindi natin basta-basta matatalo yan. Marami pa tayong kailangan malaman tungkol sa kanya. Grabe, sobrang nakakatakot talaga siya, Lo. Ano kaya kung obserbahan muna natin siya? Nandito na rin lang naman tayo. Siraulo ka ba? Hindi sa ganitong paraan natin siya pag-aaralan. Kita mong iginagala niya ang paningin niya sa paligid at sigurado kong pinapagana rin niya ang iba pa niyang pandama. Nakalimutan mo na bang matatalas ang pandama ng mga aswang? E di lalo na ang pinunong yan. Kaya huwag matigas ang ulo mo. Halika na, tumakas na tayo habang may pagkakataon pa. Noon ay nagpatianod na ako sa gustong mangyari ni Lolo Manding. Habang maingat kaming tumatakas, ay nakalingon pa rin ako at tinitignan kung ano na ang kalagayan ni Narulito. Napansin kong nilapitan siya ng galit na pinunong aswang. Siya at ang itay niya ay sabay na kinwelyuhan ng pinuno at para bang bulak lang na iniangat sa ere. Lo, tignan nyo! Kawawa naman po ang kaibigan ko. Lagot sila ng itay niya sa pinunong aswang. Kailangan, Lo, may gawin tayo! Huwag ka nang matigas ang ulo, Apo. Tinulungan nila tayo makatakas. Tapos ikaw naman itong sasayangin ang tulong nila sa atin. Saka sa palagay ko, ay hindi sila papatayin ng pinuno dahil magkalahi na silang aswang. Parurusahan, oo, pero malabong patayin sila. Walang ano-ano ay biglang bumaling ang paningin ng pinuno at sakto sa direksyon namin. Binundol ng kaba ang dibdib ko nang magtama ang mga mata namin at marahas itong umalulong. Bigla ring napalingon sa amin si Narulito at ang itay nito. Nakalarawan sa mukha nila ang pag-aalala at takot. Nakulo, patay tayo. Nasundan tayo ng tingin ng pinunong aswang. Nakakatakot talaga ang alulong niya. Parang talagang gustong manlapa. Bilisan na natin tumakbo, Apo. Huwag ka na kasing lumingon pa riyan. Sundan mo ako. Ililigaw natin ang paningin niya. Teka nga, at ilalabas ko pa ang ibang pangontra at pantaboy ng mga langis. Magsasaboy ako sa paligid para maligaw sila kung sakaling tangkain nila sumunod. Sana lang ay di sila mag-abang sa paglalabasan natin. Sunod-sunod ang naging pag-atungal ng pinunong aswang. Talagang kinabahan kami ni Lolo Manding. Dahil kada alulong nito ay hindi namin mahulaan kung saan direksyon ito sumuot. Nakadagdag pa sa kaba namin ay ang sabay-sabay ring pag-atungal ng iba pang mga aswang at ang sabay-sabay ring mga kaluskos sa paligid. Grabe, Lo. Sobrang nakakakaba naman to. Ngayon lang nangyari to sa atin, ha. Iba na pala talaga kapag pinunong aswang na ang makakaharap. Sinabi mo pa. O siya, huwag ka nang tumaldal dyan. Tahimik muna tayo para hindi nila tayo masundan. Nang sandaling yon, ay sobrang dilim na sa gubat pagkat tuluyan ng lumatag ang gabi
Tanging mahinang liwanag ng buwan na lang ang nagsisilbi naming tanglaw. Talagang hingal kabayo kami ni Lolo dahil sa pinagsamang kaba at pagod sa pagtakbo na pasuot-suot pa kung saan-saan. Hanggang sa wakas ay nakalabas na rin kami sa gubat. Natanaw namin ang ilang kabahayan. Nagmamadali kaming lumapit sa isang bahay at nakisuyong patuluyin kami. Nagkataon namang ang nalapitan namin ay bahay ng isang magaling na albularyo na may alam din tungkol sa mabibisang mga pangontra laban sa mga aswang. Ang mga dingding mismo ng bahay ay taddad ng nakasabit na mga pangontra. Doon kami nagpalipas ng gabi ni Lolo Manding. Magdamag kaming nakabantay pagkat naririnig namin sa kalapit na gubat ang mga singasing at atungal ng hindi mapakali na mga aswang. Pagsapit naman ng kinabukasan ay maaga kaming nagpaalam at umalis sa bahay ng albularyong si Mang Teban. Pinabaunan pa niya kami ng ilang mga pangontrang langis. Bago kami tuluyang umuwi ni Lolo Manding, ay tinangka muna naming bahagyang pumasok sa gubat. Meron lang kaming titignan. Tignan mo po mga damuhan. May mga bakas na nag-aabang talaga rito ang mga aswang kagabi. Mabuti na lang talaga at naunahan natin sila at nakalabas kagad tayo. Kung hindi, baka riyan na rin tayo sa loob ng gubat nagpalipas ng gabi. Si Narulito kaya at ang itay niya, Lo. Ano na po kaya nangyari sa kanila? Ano po kaya ang ginawa sa kanila ng pinunong aswang? Pero hindi ko na hinintay pan sumagot si Lolo Manding. Pabigla kong tinawag ang pangalan ni Rolito sa gubat. Sa pagbabaka sakaling naroon pa sila ng itay nito. Rolito! Rolito, nandiyan pa ba kayo? Kung nandiyan kayo, magpakita kayo sa amin ni Lolo! Ayos lang ba kayo? Nagulat kami ni Lolo nang pagkatawag ko ng malakas sa pangalan ni Rolito ay nakarinig kami ng sunod-sunod na mga kaluskos sa paligid. Senyales na may iba pa bukod sa amin sa parte ng gubat na yon. Ano ka ba naman, Apo? Bigla-bigla ka naman sumisigaw. Baka mamaya may naiwan pa ritong mga ilang aswang para magbanman. Padalos-dalos ka talaga at mainipin kahit kailan. Maanong tahimik lang muna tayong mag-obserba? Kailangan may makita tayo ritong kahit na anong makatutulong sa atin para malaman ang mga kahinaan ng mga aswang at ng pinuno nilang nakita natin kahapon. Maya-maya pa, habang nagsasalita si Lolo, ay may napansin akong parang manipis na usok. Papawala na ito noon sa isang banda, malapit sa ilang kumpol ng mabababang mga halaman. Itinuro ko yun kay Lolo Manding. Lo, tignan niyo po sa banda ron, oh. Parang may usok po na itim na papawala na. Parang sa usok na itim po ng pinuno na nakita po natin kagabi. Diyos ko po, baka nasa paligid pa rin ang pinuno ng mga aswang. Alerto tayo at baka mamaya ipadala niya yan para tiktikan tayo. Sandali nga at sasabuyan ko ng pangontang langis. Pero nang sasabuyan na sana ni Lolo Manding ng pangontang langis ang banda ng mga halamang itinuro ko, ay bigla ko siyang pinigilan. May napansin kasi akong lumitaw mula sa mga halaman. Rolito? Teka Lo, nandito pala si Rolito. Huwag niyo po siya sabuyan. Anong ginagawa mo rito, Rolito? Ang itay mo nasan? Bakit mag-isa mo lang? Huwag po kayong maingay. Hinaan lang po ninyo mga boses nyo. Nandito po ako para tulungan kayo na matalo ang pinunong aswang. Alam ko na, Mikoy, kung anong kahinaan ng pinunong aswang. Talaga ba, Rolito? Anong kahinaan ng pinunong aswang? Sabihin mo na kagad sa amin para madali at mabilis na namin siya mapatay ni Lolo. Kapag nagkataon, sa wakas, matututukan ko naman ang pag-iipon ko para sa plano ko makapagkolehiyo. Di ba ikaw din? Pangarap mo rin yun, Rolito? Oo nga pala. Nakalimutan ko na yun eh. E di paano? Magiging kasakasama niyo na ako ngayon laban sa pinuno ng mga aswang. Si Itay pala, huwag din ang isipin. Hindi ko ito ipinalam sa kanya para wala na siyang ibang iisipin at aalalahanin pa tungkol sa akin. Hindi ba siya nahuli ng pinuno nyo? Hindi ba nga nahuli niya kayo kagabi? Oo. Pero nang mamataan niya kayo, ay kagad din niya kaming binitiwan.
Kaya nakatakas din kami. Nagtatago ngayon si Itay para hindi siya mabalikan ng mga aswang. Ako naman ay lihim na humiwalay sa kanya dahil gusto kong sumama sa inyo eh. Tutulungan ko kayo matalo ang pinuno ng mga aswang na yon. Nagkatinginan kami ni Lolo Manding at nag-usap ang aming mga mata. Si Lolo Manding ay halatang pinagdududahan si Rolito. Teka nga, Rolito. Akala ko ba pinuputol mo na ang kaugnayan mo sa apo ko? Bakit ngayon ay biglang atat na atat ka namang tulungan kami kuno? Lolo naman, syempre, baka po napagtanto niya na kailangan talaga natin ng tulong niya. Bakit hindi na lang niyo isipin na pagkakataon ito na maging kakampi natin siya laban sa pinuno? Isipin niyo naman, may kakampi tayong aswang mismo, di ba? Mas madali na lang nating matatalo ang kalaban kung may katulong tayong may alam tungkol sa kalaban natin. May punto ka naman, Apo. Kung sa bagay, ay matalik naman kayong magkaibigan. Pero kung sasama siya sa atin, paano yun? E di, palagi siyang makukontra ng mga pangontrang langis natin at makaka-apekto pa siya sa panangganitong medalyon ko. Matatakpan niya ang hudyat kung may ibang aswang sa paligid. Sus, yan lang po ba ang inaalala nyo? E di humanap po tayo ng ibang paraan. Sabihan nyo na rin po si Lola Iska. Sigurado namang magaling mag-isip yun ng paraan, di po ba? Nang puntong yun, nang mabanggit ko ang pangalan ni Lola Iska, ay napansin kong parang may kung anong inaalala si Rolito. Napakunot pa ang noo nito. Teka, Iska? Tama bang narinig ko, Mikoy? Iska? Yung ba yung magaling na babaylan? Kami naman ni Lolo Manding ang nagulat sa sinabing yun ni Rolito. Nanlalaki ang mga mata at nagtatakang nagkatinginan kami ni Lolo. Hindi namin inaasahan yun. Teka, Rolito. Bakit alam mo na babaylan si Iska? Mikoy, anong ibig sabihin nito? Bakit alam ni Rolito ang bagay na yon na tayong dalawa lang dapat ang nakakaalam? Nako, wala po akong sinasabi kay Rolito, Lo ha. Katunayan nga, nagtataka rin ako kung bakit alam niya yun. Rolito, bakit alam mong babaylan si Lola Iska? Wala naman akong sinasabi sa iyo Ewan ko ba, Mikoy? Bigla ko lang naisip yun. Bakit ba? Babaylan ba talaga si Lola Iska? Hinaan mo lang ang boses mo, iyo. Walang ibang dapat makarinig ng tungkol sa pagkatao ng Lola Iska nyo. O siya, mabuti pa umalis na tayo rito at umuwi na tayo sa atin, Mikoy. Si Rolito po, Lo. Isasama po ba natin? Sige, isama natin siya. Sumunod na lang siya sa atin. Tiisin na lang muna niyang dumistansya sa atin. Sa layo, nakakayanin ang pagiging aswang niya. Teka, Lo, yung botelya niyo po. Itago niyo po muna. Bagya kasing umiilaw dahil po sa presensya ni Rolito. Ay, oo nga pala. Ito na nga ba sinasabi ko Maapektuhan niya ang kakayahan nating makatukoy kung may aswang sa paligid. Di bale, hahanap tayo ng ibang paraan kung paanong matutukoy pa rin natin kung may ibang aswang na umaaligid sa atin. Lo, bilisan niyo pong humanap agad ng paraan. Baka malaman din ng ibang mga aswang yan at baka samantalahin din nila. Kailangan, bago muling gumabi ngayong araw, ay may solusyon na po kagad tayo. At sa palagay mo, ay ganun lang kadali at kabilis yan? Ay naku, Apo, umaandar na naman ang pagiging apurado at mainipin mo. Tama naman po si Mikoy, Lolo Manding. Talagang kailangan po nating maapura na maunahan ng mga aswang. Lalo na po ang pinuno. Kailangan makahanap kagad tayo ng paraan ng mas maaga. Abay, kung may maimumungkay kayong magandang paraan, bakit hindi? Bakit? May paraan ba kayo naiisip na magkaibigan? Sige nga. Palibasa, ay pareho lang din kayong atat palagi. Saka bakit parang gusto nyo kung turuang maging padalos-dalos? Hindi naman po sa ganun. Nalaman ko lang po kasi at natadya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pinuno ng mga aswang na Horoko. Kaya kailangan po natin siyang maagang mapaghandaan. Kesa naman po, mauli tayo sa pagkilos. Kung siya po ang mauuna laban sa atin, sigurado po kung wala na tayong magiging kalaban-laban pa. Tama. Kita niyo na, Lo. Tama lang talaga na kasama natin ngayon itong si Rolito. Mas mabuti na po na dalawa ang kasama niyo na sariwa pa kung mag-isip ng mga paraan. Sariwa na pareho namang kulang pa sa karanasan. Ganun ba?
Huwag nga ninyong ipamukha sa akin na luma na at walang silbi ang mga paraan ko ng pag-iisip. Luma man, pero sigurado pa rin. Hindi katulad ng paraan nyo ng pag-iisip na walang kasiguraduhan. Hindi nyo ako mapipilit na maging padalos-dalos. Lolo Manding, kung may maganda po ba ako maimumungkahi sa inyo na ikakatalo po ng mga aswang, pakikinggan niyo po ba ako? Kung maganda talaga bakit naman hindi? Hindi ko naman sinasabing, Komo, hindi nyo ako mahahatak na maging padalos-dalos, sarado na rin ang isip ko. Bukas pa rin naman ang isip ko sa iba pang mga posibilidad. Basta sa ikatatalo ng mga aswang at ng kanilang pinuno. Mabuti naman po kung ganun, Lolo Manding. Bakit? Ano ba kasi magandang naiisip mo? Pero sa ako na po sasabihin sa inyo kapag nakauwi na po tayo sa bahay nyo. Nako, kung ganun apurahin na nating umuwi, Lo. Pakiramdam ko po ay maganda talaga ang naiisip na Rolito. Kailangan mabilis nating mapatay ang pinuno ng mga aswang. At ganun na nga ang nangyari. Nagmamadali kaming umuwi sa kubong tinitirhan namin ni Lolo Manding. Nang makarating kami roon, ay agad naming pinag-usapan ang tungkol sa naisip na paraan ni Rolito. Ako ang unang nagbukas ng usapan. Pero syempre, bago kami nag-usap-usap, ay inilayo muna namin si Rolito mula sa mga pangontra at sandatang nakakalat sa kubo namin ni Lolo. Doon kami sa likurang bakuran nag-usap-usap. Ano, Rolito? Ano nga pala yung sinasabi mong magandang paraan para matalo natin si... Ano nga ulit ang pangalan ng pinunong aswang? Horoko. Ayun, si Horoko pala. Paano natin madaling matatalo ang Horoko na yun? Simple lang. Unang-una nating hakbang ay ang alamin ang kahinaan ng kalaban natin. Pero ganun din naman tayo. Ang unang-una natin dapat gawan ng paraan ay ang mga kahinaan natin. Kapag nalaman kasi yun ni Horoko, ay yung kagad ang pupuntiryahin niya sa atin. Ibig sabihin, yun muna ang kailangan natin paghandaan. Ikaw, Mikoy, ay alam ko ng kahinaan mo. Unang-una nga ay ang padalos-dalos ka at mainipin. Madali lang yan gawa ng paraan. Ang hindi ko pa alam ay ang mga kahinaan ni Lolo Manding. Ano nga ba ang kahinaan nyo, Lolo Manding? Nakita kong medyo natahimik si Lolo Manding at parang ayaw sagutin ang tanong ni Rolito. Kaya naman ay ako na ang nagkusang sumagot kay Rolito. Hindi mo na kailangang itanong yan, Rolito. Siyempre, matanda na si Lolo, di ba? Kaya asahan mo nang ang kahinaan niya ay ang katandaan niya. Hindi na siya ganun kalakas sa pisikal. Nirarayuman na nga yan si Lolo Medyo napabungis-ngis pa doon si Rolito na medyo nagpapula naman sa mukha ni Lolo. Halatang hindi niya nagustuhan ang pagsabat ko. Hehehe, yun lang po ba ang kahinaan niyo, Lo? Maliban po sa pisikal na kahinaan, ano pa po ba ang iba niyong kahinaan? Aba kailangan ko ba talagang sabihin ang talagang kahinaan ko? Bakit hindi na lang tayo sa itinatago kong galing ang pag-usapan natin? Mas marami naman akong kalakasan kaysa sa kahinaan ko. Kumpara dito sa kaibigan mong kakapiranggot ang kalakasan. Aspetong pisikal lang ang kalakasan niya. Kung tungkol sa isip, ay kulang na kulang yan. Anong kulang na kulang sa isip ang pinagsasasabi niyo, Lo? Para sabihin ko po sa inyo, mainipin lang talaga ako. Pero kung sa talino, meron naman po ako nun, no? Saka pwede po ba, Lo? Sagutin niyo na po ang tanong ni Rolito. Kailangan magawa na po natin ang paraan ng kahinaan niyo kung sakaling doon tayo itatarget ng Horoko na yun. Pero nag-aalinlangan pa rin talaga si Lolo. Halatang ayaw talaga niyang ipagsabi ang sariling kahinaan. Sa paraan niya ng pagsulyap kay Rolito, ay halatang pinagdududahan niya ang intensyon ni Rolito. Kaya naman, nang may ibinulong sa akin si Rolito, ay sumang-ayon akong pagkaisahan namin siyang pagtulungang hikayating magsabi ng kanyang kahinaan. At sa wakas, ay napapayag din namin si Lolo Manding. Pero nang sasabihin na sana niya ang kanyang sikretong kahinaan, ay napansin kong bigla namang bahagyang umilaw ang suot niyang medalyon na bigay sa kanya ni Lola Iska. Halalo, yung medalyon niyo po, bahagya pong umiilaw. Pagkasabi ko nun,
ay napansin kong parang nadismaya naman si Rolito. Parang nag-iba rin ang aura ng mukha niya. Yung para bang medyo nagalit siya habang medyo tumalim ang mga matang napatingin sa medalyon ni Lolo Manding. Pero ang inisip ko ng sandaling yon ay baka nga dahil lang sa nabitin sa sasabihin sana ni Lolo. Aba, oo nga no. Sa wakas, umilaw na rin ito. Isa lang ang ibig sabihin nito, Mikoy. Kailangan nating mapuntahan ngayong kagad si Iska sa kalagbatan. Dalawang ibig sabihin nito. Una, ay may mahalaga siyang natuklasan. At ikalawa, ay parang paghingi na rin niya ng tulong. Maaaring para sa kanya o para sa baryo natin. Naku, baka po nagsibalik na po ang ibang mga aswang sa baryo natin, Lo. Malamang nga, Apo. Kaya ngayong araw din, bago lumubog ang araw o bago sumapit ang hapon, ay kailangan naroon na tayo. Kaya maganda ka na, Apo. At ngayon din, ay uuwi na tayo sa kalagbatan. Isasama po ba natin si Rolito? Siya, tanungin mo. Kung gusto niya sumama. Hindi kagad nakasagot si Rolito. Nandiretya siyang tanungin ni Lolo Manding. Sandali pa itong nag-isip ng isasagot. Hindi na lang po muna ako sasama sa inyo, Lolo Manding. Mikoy, susunod na lang ako sa inyo sa kalagbatan. Kakausapin ko lang muna si Itay at magpapaalam ako sa kanya. Bilang ama po, may karapatan pa rin po siyang malaman ang kalagayan ko. Ganun ba? O sige, hihintayin ka na lang namin dun sa kalagbatan. Tuloy, ipapaalam na rin namin kay Lola Iska ang tungkol sa inyo na may kakampi kaming tulad mo na isa na ring aswang. Tiyak na matutuwa sa'yo si Lola Iska. Kung alam mo lang, ay gusto niya rin talagang magkaroon kami ng kahit isa man lang na aswang nakakampi. Di ba, Lolo Manding? Tama ang Apo ko, Rolito. O siya, magsikilos na tayo. Wala tayong dapat aksayin na panahon. Kailangan bago sumapit ang gabi, ay makapaghanda na tayo laban sa pagsalakay ng mga aswang. Dito naman sa Matabungkal, ay nasabihan naman na natin si Kateban. Siya na ang bahalang magpamunmud sa mga kababaryo niya ng mga kailangang pangontra laban sa mga aswang na narito pa rin. Saka, babalik din tayo rito para harapin si Horoko. Naghiwalay na nga kami ni na Lolo Manding at Rolito. Kami ni Lolo ay nagmadaling umuwi sa kalagbatan. Si Rolito naman ay sa kagubatan nagtungo na nang mapansin ko ay ipinagtaka ko. Pero ang nasa isip ko ng sandaling yon ay baka sadyang doon lang ang ruta papunta kung saan man naroroon ang kanyang Itay. Papahapon na nang makabalik kami sa kalagbatan. Ang bahay kagad ni Lola Iska ang pinuntahan namin ni Lolo Manding. Habang papalapit kami sa bahay niya, ay napansin ni Lolo Manding na bahagyang umiilaw ang botelyang nakapalawit sa kanyang kwintas kasama ng medalyon. Kasabay nito ay may naririnig kaming parang mga kaluskos sa paligid. May namataan din akong parang anino na nang lingunin ko ay mabilis na nagtago sa mga halamanan sa paligid. Teka, Apo. Parang may umaaligid dito na aswang. Umiilaw itong botelya ko sa dibdib. Alerto ka, Apo. Lagot sa atin ang aswang na yan kapag natsyempuan natin. Talagang nagbalik na sila rito sa kalagbatan. Pues, humanda sila. Doon pulo, sa may bandang halamanan. Parang may anino po akong nakitang nagtago sa bandaron. Hala, tignan niyo pulo. Parang may itim na usok ding sumusunod sa may bandang halamanan. Nako, baka sinundan po tayo rito ng pinunong aswang. Aba, kung ganun, ay delikado na rito sa baryo natin na po. Pero hayaan muna natin siya. Kung ang pinuno man yan, kailangan makausap ko na si Iska. At para malabanan na natin siya, tignan mo, hapon na rin na po. Ilang oras na lang ay lulubog na ang araw. Binundol ng kaba ang dibdib ko ng sandaling yon habang nakamata pa rin sa may halamanan at kitang-kita kong may mga itim na usok pa rin na talagang parang nagtatago doon. Maya-maya pa ay biglang humahangos na lumabas si Lola Iska at sinalubong kami. Kitang-kita rin sa mukha niya ang labis na pag-aalala at takot. Alerto rin itong palingalinga sa paligid. Manding, Mikoy, sabi ko na nga ba't nandyan na kayo?
Naramdaman ko ang presensya ninyo dahil dyan sa medalyon mo, Manding. Pero bilisan nyo at pumasok na kayo sa bahay ko. Dalian nyo. Nararamdaman ko rin kasi na umaaligid dito sa bahay ko ang isang malakas na enerhiya. Palagay ko ay narito at lihim na nagmamadman ang pinuno ng mga aswang. Saka parang, basta, bilisan nyo na pumasok sa bahay ko. Delikado rito sa labas. Nang makapasok kami sa loob ng bahay ni Lola Iska, ay kagad niyang isinarang maigi ang pintuan at inutusan din kaming tulungan siyang isara ang mga bintana. Sinabihan niya rin kaming sabitan ang bawat bintana ng mga pangontrang iniabot niya sa amin. Nang matapos naman naming maisara ang mga bintana, ay inakay kami kagad ni Lola Iska sa kwarto niyang tadtad ng mga gamit pangbabaylan. Natuntun ko na kung nasaan ang pinunong aswang, Manding. Ano ka mo? Pero kami rin ni Mikoy ay minsan na naming nakita ang pinunong aswang. Alam na rin namin ang pangalan niya. Ano nga ulit ang pangalan niya, Mikoy? Horoko po, Lo. Tama, Horoko nga. Saka, paano mo siyang natuntun, Iska? Samantalang, malayo-layo rin ang matabungkal rito sa kalagbatan. Dahil riyan sa medalyon mo, Manding. Nagpadala sa akin yan ng hudyat nang mapalapit ka sa kinaroroonan ng pinunong aswang. Nasabi nyo nga ay si Horoko. Ang ipinagtataka ko lang ay bakit parang dalawa ang nasasagap kong kinaroroonan niya. Yung isa ay naiwan nyo sa matabungkal. At itong isa naman ay narito lang sa paligid-ligid. Itong nasa paligid ay medyo mas malakas ang hudyat kaysa sa isa. Hala, ibig niyo po bang sabihin, Lola Iska, dalawa po ang pinuno ng mga aswang? Hindi ako sigurado, iyo. Pero posible. Saka may isang bagay pa kung lalong nagpapagulo sa akin. Para bang pamilyar din sa akin ang amoy ng isa sa mga narito lang sa malapit. Parang naaamoy ko sa kanya ang kapatid ko si Igme, na matagal ko nang hindi nakikita at matagal ko na rin hinahanap simula nang hindi na siya magpakita sa akin dito sa kalagbatan. Si Igme? Hindi kaya? Pero sandali, wala naman kayong laing aswang, hindi ba, Iska? Hindi. Malabong maging aswang ang kapatid ko, Manding. Nakalimutan mo na bang isa ring babaylan si Igme? Isa siyang asog o babaylan na lalaki. Katulad ko, ay makapangyarihan din siyang babaylan. Kaya malabong mahawaan siya ng mga aswang. Pero, naaamoy niyo po siya sa sinasabi po ninyong presensya ng pinunong aswang na nandito lang po sa paligid, Lola Iska. Malamang po na siya po yung nandun po sa halamanan sa labas. Tignan po kaya natin sa labas, Lola Iska. Baka nga po ang kapatid niyo nasa labas. May kapangyarihan din po ba siyang maitim na usok? Maitim na usok? May nakita kayo maitim na usok sa labas? Ano ang itsura? Manipis ba na parang may mga galamay? Sa puntong yun ay nagkatinginan kami ni Lolo Manding. Naalala namin pareho ang nakita namin dati sa gubat. May mga galamay ang itim na usok ng pinunong si Horoko. Sabay naming sinagot ni Lolo Manding si Lola Iska ng mariin at sunod-sunod na pagtango. Bakit parang alam mo ang tungkol sa manipis na usok na parang mga galamay ng pinunong aswang, Iska? Hindi ba sabi mo sa akin dati ay hindi mo pa nakikita ang pinunong aswang? Pero bakit parang nakita mo na ang pinuno? Una ay nanlaki ang mga mata ni Lola Iska dahil sa pagkumpirma namin tungkol sa manipis na itim na usok. Sumunod ay parang natakot siya sa labis na pangamba. Napasapu pa siya sa kanyang dibdib. Hindi. Sana ay di totoo na iisip ko tungkol kay Igme. Malabo na magginawa yun ni Igme. Kapag nagkataon, ay hindi maaari. Anong ibig mo sabihin, Iska? Naguguluhan kami sa'yo. Diretsahin mo na nga kami kung anong meron kay Igme at sa manipis na itim na usok ng pinunong aswang. Pero hindi kami kagad sinagot ni Lola Iska. Sa halip ay sandali siyang tumayo at may kinuwang mga gamit ng babaylan. Kumuha siya ng maliit na banga na nilagyan ng kung ano-anong mga tuyong dahon. Sinindihan niya ito
At nang magsimulang maglabas ng mga usok, ay pasayaw-sayaw na pinaikutan kami ni Lolo habang sinisimulang bumigkas ng engkantasyon na hindi namin maintindihan ni Lolo kung anong lingwahe. Pakapal ng pakapal ang usok na nagmumula sa munting banga. Bunga nito ay halos magkandaubo kami ni Lolo Manding. Makaraan ng ilang sandali ay biglang napatigil si Lola Iska na sinundan kagad ng kanyang grabing panginginig na parabang sinasapian siya ng kung anong hindi nakikitang espiritu. Panghuli ay bigla niyang kinalampag ang lamisitang pinagsasaluhan naming tatlo. Gulat na gulat kami ni Lolo Manding. Inisahan kayo ng pinuno ng aswang. Inisahan kayo, Manding, Mikoy. May isang bagay siyang nakuha mula sa inyo, Manding. Isang bagay na naglantad ng kahinaan mo sa kanya. Ano ka mo? Isang bagay na nakuha mula sa akin? Agad tinignan ni Lolo Manding ang kanyang mga dala, pati ang medalyon niya at kung ano-ano pang nakabulsa sa suot na damit at kupas na pantalon. Pagkatapos ay tulalang napatitig sa akin na parabang may nakikita sa akin na hindi ko maintindihan. Ang singsing ng itay mo, Mikoy, nawawala sa akin. May isinumpa ako sa itay mo, sa singsing na yon. Iska, yung ba ang bagay na nakuha sa akin ng pinunong aswang? Singsing, nako, ngayon mismo ay may ginagawa na ang pinunong aswang sa singsing mo na yon. Ano man sumpa na binitiwan mo sa singsing na yon ay gagamitin ng pinuno laban sa puwersa natin. Elo, ano po ba ang isinumpa niyo sa singsing na ni Itay? Hindi. Hindi ako makakapayag na makuha ka sa akin ng huroko na yon. Iska, anong pangontrang kailangan natin gawin para hindi makuha ng huroko na yon ang apo ko? Ano lo? Kukuhanin po ko ng pinunong si Oroko? Talagang kinilabutan ako sa mga napag-alaman ko mula kay Lolo Manding. Siyempre, ay ayaw kong makuha ni Oroko. Nakatatakot ang itsura ng pinunong aswang na yon. Hindi ako makapapayag na malala pa ako ng pinakamabangis na aswang. Hindi ako makakapayag, Lo. Ayoko malapa ni Oroko. Gumawa po kayo kagad ng paraan ni Lola Iska. Dali na po, Lolo Manding, Lola Iska. Kapag hindi po kayo kumilos kagad, ay may gagawin akong pagsisisihan nyo. Huwag kang ganyan na po. Saka hindi rin talaga ako makapayag na makuha ka sa akin ni Oroko. Gagawa kami ng paraan ni Iska. Ngayon na po, Lo, ngayon na. Gumawa na kagad kayo ng paraan. Kung hindi, ilalabas ako dito at haharapin ang may manipis na usok sa labas. Seryoso ako, Lo. Gagawin ko talaga yun. Para ipakitang seryoso talaga ako at para mapuwersa silang gumawa kagad ng paraan, ay mabilis kong nilapitan ang saradong pinto at nagbantang bubuksan ko yun. Ngunit bago pa man ako makalapit sa pinto, walang ano-ano, ay bigla na lang may malakas na kumalampag dito. Kasunod nun ay narinig ko ang boses ni Rolito sa labas. Mikoy! Mikoy, papasukin niyo ako! Si Rolito to, Mikoy! Pakiusap, papasukin niyo ako bago pa tuluyang dumilim! Rolito? Bubuksan ko na sana ang pinto, pero mabilis akong nilapitan at pinigilan ni Lola Iska. Noon, napansin kong pareho silang may suot na medalyon ni Lolo Manding at pareho ring kakaiba ang paraan ng pag-ilaw ng mga ito. Huwag mong bubuksan, Mikoy! Pero Lola Iska, ang kaibigan ko pong si Rolito nasa labas. Hindi po ako maaaring magkamali. Boses na boses po niyang naririnig ko. Lolo Manding, si Rolito po nasa labas. Narinig niyo naman po, hindi po ba? Isa rin po siyang aswang, Lola Iska. Pero kakampi po natin siya. Di po ba? Ay gusto niyo magkaroon tayo ng kakamping aswang. Heto na po yun. Si Rolito po ang sagot sa problema natin na yun. Hindi, Mikoy. Iba ang pakiramdam ko sa nasa labas na iyan. Baka yan mismo ang pinunong si Oroko. Hindi ko rin sigurado kung si Igmi yan na nagpapanggap lang na si Rolito. Basta, masama ang kutob ko sa kung sino man yan na nasa labas. Hindi tayo pwedeng basta lang magpapasok ng kung sino-sino rito. Mikoy!
Lolo Manding! Lola Iska! Pakiusap, papasukin niyo po ako! Ako po talaga si Rolito! Paano ko ba kayo mapapaniwala na ako talaga to? Papasukin niyo na ako! Nagmamakaawa ako sa inyo! Maya-maya lang ay lalong nagwala sa pag-iyak si Rolito nang makarinig kami ng mga atungal at singasing ng mga aswang sa labas. Noon pala ay nagsisimula ng lumubog ang araw at hindi namin namalayan yon. Kasunod nun ay ang hiyawan naman ng mga kababaryo namin. Ang ilang mga kalalakihan ay nagsasabing pagtutulungan daw nilang kalabanin ang mga aswang. Nagsabi pa silang ilabas ang kahit na anong sandatang panlaban. Mikoy! Lolo Manding! Lola Iska! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Naglabasan na po ang mga aswang! Ako rin po ay nagpapalit na po ng anyo! Baka makita po ako ng mga tao at baka sugurin nila ako at pagtulungan patayin! Maawa na po kayo sa akin! Mikoy! Mikoy, papasukin mo naman ako! Tandaan mo, ikaw ang dahilan kung bakit naging aswang ako! Mikoy, sige na! Maawa ka sa akin! Lolo Manding! Mikoy! Sa puntong yun ay hindi na ako nakatiis. Walang sabi-sabing agad at malakas kong binuksan ang pinto. Pagbukas na pagbukas ko ay pagulong na nabuwal si Rolito na noon nga ay nagsisimula ng magpalit ng anyo tungo sa pagiging aswang. Dahil naman sa pagkabigla ay alertong agad naglabas ng mga pangontra sina Lolo Manding at Lola Iska. Bago pa man nila masabuyan si Rolito, ay apurahan kong muling isinara ang pinto na kinalampag naman ng mga kababaryo namin na galit na galit. Nakita na pala nila si Rolito. Matapos yun, ay mabilis kong iniharang ang sarili kong katawan kay Rolito. Kung kaya, sa akin sa halip na isaboy ang mga pangontra, may ilan namang tumalsik kay Rolito dahilan para magkikikisa ito sa hapding naramdaman. Ano ba, Lola Iska? Huwag niyo siyang sabuyan! Nakikita niyo naman, si Rolito siya! Hindi siya tulad ng inaakala niyong ang pinuno o ang kapatid niyong si Igme. Lola Iska, kakampi natin siya. Katunayan, ay tutulungan daw po niya tayo na labanan si Oroco. Pero paano tayo makakasiguro, Apo? Tignan mo, may maninipis na usok na itim na nakapalibot sa katawan niya. Baka hindi siya ang totoong si Rolito. Si Lola Iska, para maalis ang kanyang pagdududa, ay naisipan kagad pausukan si Rolito. Kinuha nitong muli ang dibit-bit na banga na umuusok pa rin noon. Pasayaw-sayaw na pinaikutan niya si Rolito na noon naman ay napansin kong parang lihim na napangisi. Ewan ko, pero iniisip kong baka natutuwa siyang gawin sa kanya yon ni Lola Iska. Napansin ko rin ang mga itim na manipis na usok na pumapalibot sa katawan niya ay para bang gumagapang papunta sa direksyon ko. Natigilan ako at parang naistatwa sa kinatatayuan ko nang simulan ng malagalamay na itim na usok na pumasok sa balat ko. Nang puntong yun ay agad kong naramdaman ang para bang kuryenteng dumaloy sa mga ugat ko. Malakas akong napaungol dahil doon. Ano nangyayari sa akin, Lolo Manding? Lola Iska! Tulungan niyo ako! Parang napapasukan ako ng kuryente sa katawan ko! Tulong! Noon din ay natigilan sa kanyang ginagawa si Lola Iska at nabaling ang pansin sa akin. Si Lolo Manding naman ay nag-aalalang agad akong nilapitan. Mikoy! Mikoy, ano nangyayari sa iyo? Diyos ko po, tignan mo, Iska. Ang malagalamay na manipis na itim na usok na nagmumula kay Rolito pumapasok sa paanan ng apo ko. Sabay sanang haharapin ni na Lola Iska at Lolo Manding si Rolito para sabuyan ng kanilang mga pangontrang langis. Pero bago pa man nila yun magawa, ay inunahan na sila ni Rolito. Pinalibutan nito ang sarili ng itim na usok habang parang baliw na humahalakak. Ang isang galamay na usok ay naiwan sa akin na patuloy na pumapasok sa paa ko. Nagulat kami nang marinig namin ang nabagong boses ni Rolito nang magsalita. Nasa katauhan ni Rolito
Pero ang boses ay kay Horoko. Salamat sa singsing mo, Manding. Ngayon ay mapapasakin ang apo mo. Ikaw naman, Iska. Hindi mo ko kaya. Baka nakakalimutan mong mas malakas ako kaysa sa'yo noon pa man. Igme! Igme, ikaw ba yan? Hindi na ako si Igme. Si Horoko na ako ngayon. Napansin kong natigilan si Lola Iska at parang malalim na napapaisip sa sinabi ni Horoko. Palihim nitong kinapa ang medalyon at tahimik na may kung anong sinasambit ang bibig. Ako naman noon ay papagrabe ng papagrabe ang nararamdaman sa sarili. Biglang umiinit na ang mga mata ko at ang mga kalamnan ko ay parang gusto nang magsipagwala. Pakiramdam ko ay unti-unting nagbabago ang katawan ko. Natakot ako nang sumagi sa isip ko na baka nahawakan na ako ni Horoko ng pagiging aswang. Dahil dito ay naiiyak na akong nagpasaklolo kina Lolo Manding at Lola Iska. Hindi ako makapapayag na maging aswang. Lolo Manding! Lola Iska! Tulungan niyo ako! Ayoko maging aswang! Ayoko maging aswang! Yung puko, Iska. Unti-unti na siyang nagiging aswang. Anong gagawin natin? Ayoko maging aswang ang apo ko. Ikaw na, Horoko ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa apo ko! Ito at sa'yo! Sasabuyan sana ni Lolo Manding ng pangontrang langis si Horoko, sabay patatamaan sana ng hawak na matalim na karit. Pero nang gawin niya yon, ay malakas siyang tumilapon. Nakalimutan ni Lolo na napapalibutan pala si Horoko ng mga galamay nitong itim na usok. Hindi mo ko kaya, tanda. Kahit magsama pa kayong dalawa ni Iska, wala rin talam sa akin ang mga kapangyarihan niya bilang babaylan. Dahil isa rin akong asog na bumalik sa kapangyarihang itim. Pero hindi ko na kayo bibigyan pa ng pagkakataong labanan ako. Dito ko natatapusin ang mga buhay ninyo. At itong si Mikoy ay akin na. Nakita kong mabilis na dinaluhan ni Lola Iska si Lolo Manding at parang may ibinulong kay Lolo Manding. Palihim namang ibinigay ni Lolo Manding kay Lola Iska ang suot na medalyon. Makaraan ay muling tumayo si Lolo Manding kahit iika-ika dahil sa tindi ng kanyang pagkakatilapon. Pwes, hindi mo basta-basta makukuha ang apo ko, Horoko. Hindi ako makakapayag. Hanggat hindi mo ako napapatay, ay hindi mo siya makukuha. Matapang ka, matanda ka. Pwes, pagbibigyan kita. Pero hindi ako ang mismo papatay sa'yo. Alam mo ba kung sino? Nang mapadako sa akin ang tingin ni Horoko, ay hindi makapaniwalang nagkatinginan kami ni Lolo Manding. Mukhang ako ang tinutukoy niya. Nang puntong yun, ay tuluyan na akong nakapagpalit ng anyo. Hindi nga ako makapaniwala nang sulyapan ko ang sarili. Isa na akong ganap na aswang. Hindi pwede to. Hindi ako isang aswang. Lolo Manding, hindi pwedeng maglaban tayo. Hindi kita pwedeng mapatay. Lolo Manding! Pigilan mo sarili mo, apo. Paglabanan mo. Ayoko rin maglaban tayong dalawa. Ang apo ko. Ano nagagawin natin, apo ko? Hindi. Hindi kita sasaktan, Lo. Ikaw, Horoko. Ikaw ang papatayin ko! Galit na galit akong susugurin ko sana si Horoko, pero nagulat ako nang ang direksyong pinuntahan ng mga paa ko ay papunta kay Lolo Manding. Pilit kong inililihis ang mga paa ko, pero para namang kinokontrol ako ng sarili kong mga paa. Habang papalapit ako kay Lolo Manding, pati ang mga kamay kong nanggigigil ng makadamba ay hindi ko na rin makontrol. Parang wala na ako sa sarili. Noon din ay parang gusto kong mangluray ng katawan ng tao at makaamoy
ng sumisirit na sariwang dugo. Lo! Lo, umiwas ka! Hindi ko na makontrol ang sarili kong katawan, Lo! Lumayo ka sa akin! Lo! Ayokong lapain kita! Ayokong mapatay kita, Lo! Umalis ka na rito! Apo ko, ayaw din kita saktan. Hindi ako lalaban sa iyo. Pero kung wala na tayong magagawa sa pagkakataong ito, sige, Apo. Ako na lang ang magsasakripisyo. Ayos lang sa akin na mapatay mo ko. Basta ito ang tatandaan mo, Apo ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Apo. Hindi, Lo, ayoko. Ayoko maglaban tayo. Ayokong patayin ka. Pero hindi ko kaya, Lo. Umalis ka na. Umalis ka na. Tulad ng sinabi ko, Apo, hindi kita iiwan. Si Horoko naman noon ay halatang tuwang-tuwa sa tagpo naming yon ni Lolo Manding. Hindi na nito napansin ang lihim na ginagawa ni Lola Iska ng mga sandaling yon. Nasulyapan ko sa sulok ng mata ko na nagtago pala siya sa likod ng aparador at noon ay parang isinasara na ang kung anumang inuusal sa sarili. Magaling! Magaling! Napakagandang palabas naman itong nasasaksiyan ko. Lolong uugod-ugod laban sa apo niyang naging isang mabangis na aswang. Ngayon, Mikoy, tapusin mo na siya at sumama ka na sa akin. Matapos ito, ay gagawin kitang prinsipe at ikaw ang susunod na magmamana ng aking trono bilang pinuno ng mga aswang. At magmula ngayon, hindi ka natatawaging mangangatay ng mga aswang. Sa halip ay mga tao naman ang kakatayin mo para sa mga kalahi natin. Tayo ang maghahari sa buong mundo! Hayop ka! Hayop ka! Kampun ka talaga ng demonyo, Horoko! Pagbabayaran mo rin ang kasamaan mong ito! Hindi ako naniniwalang mas mananaig ka kasamaan laban sa kabutihan! Hindi sa'yo ang huling halakhak! Ganon? Kay rami mo pang tanda. Magpapaalam ka na nga lang sa mundo at brutal na mamamatay sa kamay ng apo mo, nagyayabang ka pa. Wala ka ng silbi. Inutil! Kung hindi ka ba naman isang malaking tukmol. Sige na, Mikoy. Sige na. Pagpira-pirasuhin mo na ang katawan ng matandang yan. Lantaan mo sa harapan ko ang kanyang lamang loob at puso. Kaawa-awa ka naman, tanda. Papatayin ka at gugutay-gutayin ka ng apo mo. Hayop ka! Hayop ka! Napakasama mo, Horoko. Kinuha mo na nga ang pagkatao ng kaibigan ko. Pati sa lolo ko ay gagawin mo pa rin ito. Wala kang kasing sama. Kampung ka ni Satanas. Kapag napatay ko si Lolo, sinusumpa ko. Humanda ka talaga sa akin. At sa oras na makontrol ko ang sarili ko, ay kakalabanin din kita. Pagpipira-pirasuin ko din ang katawan mo hanggang sa maging abo ka. Lintik lang ang walang ganti. Satanas ka! At noon ay dadambain ko na sana si Lolo Manding nang walang ano-ano ay malakas na nagsalita si Lola Iska na noon ay lumantad na mula sa likod ng aparador na pinagtaguan nito. Hawak-hawak nito ang mga medalyong kakaiba ang paraan ng pag-ilaw. Ang kulay ng ilaw ng mga ito ay mga sul-ngasul at hindi tulad ng dating kulay na nakasanayan kong makita sa medalyon ni Lolo Manding. Igme! Patawad! Pero kailangan ko itong gawin para wakasan na ang kasamaang naghahari ngayon sa puso mo. Patawad! Patawad, kapatid ko! Katapusan mo na! Namimilog ang mapupulang mga matang napabaling ang tingin ni Horoko kay Lola Iska. Lumarawan sa mukha nito
ang galit at labis na pagtataka. Hindi. Anong ibig mong sabihin, Iska? At sa palagay mo ba ay matatalo mo ko? Kung yan ang iniisip mo, ay nagkakamali ka. Ayaw sana kitang kalabanin, Iska. Pero kung pinipilit mo ko, wala akong magagawa. Isasama na kita sa matandang uugod-ugod na ito na tulad mo rin na mga walang silbi. Ikaw ang nagkakamali, Igme. Maling-mali. Na nagpasakop ka at bumaling sa kapangyarihang itim na sinabi ko sa iyo noon na wag mo susubukan bilang isang asog. Pero pinairal mo pa rin pala ang katigasan ng ulo mo at talagang katauhan pa ng isang pinuno ng mga aswangan ninakaw mo. Akala mo ba ay tuluyan ka ng maghahari bilang isang malakas na puwersa ng kadiliman? Walang mula sa mga babaylan ang kahit kailan ay magtatagumpay na kasama ng puwersa ng kasamaan. Yan ang tatandaan mo! Ang lakas talaga ng loob mong kalabanin ako ngayon. Bakit? Ano ba ang ipinagmamalaki mo sa akin, Iska? Hindi mo na ako kaya ngayon. Kaya kung ako sa'yo, ay kumampi ka na rin at tumanib sa akin. Baka gawin pa kitang reyna ng mga aswang kapag nagkataon. Gusto mo ba yun? Wala ka na, Igme. Wala na ang kapatid ko. Buwang ka na talaga. Buwang ka na. Tuluyan ka ng sinakop ng kademonyohan. Talaga? At hindi Igme ang pangalan ko. Ako si Horoko. Horoko ang pangalan ko. Hindi Igme. Tumigil ka. Kahit na ano pang pangalan mo ngayon, ay si Igme ka pa rin. Saka hindi sa niyayabangan kita, Igme. Horoko! Horoko ang pangalan ko! Natatandaan mo ba na may isang bagay akong ayaw kong ituro sa iyo noon? Ito na yon, Igme. Ito na yon! Ang paraan kung paano mababaligtad ang kapangyarihang itim kapag pumasok ito sa sistema ng isang babaylan o ng isang asog. Hindi ko itinuro sa iyo dahil alam ko ang tendensiya mo. Alam kong maaaring mangyari sa iyo ang ganito. Ikaw ang may pagkakataong kapag pinasukan ng kasamaan ay di nagugustuhin pang bumalik pa sa dati at lalo pang sisirain ng paraan para makabalik at gagamitin para lalong palakasin ang kasamaan mo. Ikaw ang nabubuang nais ka. Bakit? Sa palagay mo ba ay maniniwala ako sa mga pinagsasasabi mo ngayon? Puro kadakdak. Hindi ko ba alam na gumagawa ka lang ng kwento para ako ay iyong lituhin at linsahin? Mukha mong kulumot, Iska. Hindi mo ko maluloko. Hindi mo ko maiisahan. Kaya Mikoy, ano pa? Ano pa bang hinihintay mo? Bakit hindi mo pa nilalapa ang malding na yan? Ano bang nangyari? Wala naman nangyari, Igme. Sabi mo nga, ay gumagawa lang ako ng kwento, hindi ba? Ngayon, ay tikman mo ang bunga ng kawalan mo ng pagsisisi. Ikaw ngayon ang mamamaalam na sa mundo. Pero bago ang lahat, ay kukunin ko muna sa iyo ang mga kapangyarihan mo bilang isang asog at magiging akin na yon. Pero siyempre, ay sasalain ko ang kapangyarihang itim na inihalo mo rito. Ito na katapusan mo, Igme. Magpaalam ka na! Hindi. Kalokohan mo, Iska. Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Pagsisisihan mo ginagalit mo ko. Humanda kayo ngayon. Mamamatay kayong lahat. Bigla-bigla ay malakas na umalulong ang aswang na si Horoko na noon ay nasa katauhan pa rin ni Rolito. Yung pala ay hudyat para ang mga aswang sa labas ay sapilitang pumasok na sa bahay ni Lola Iska. Katakot-takot ang ugong ng pagsugod ng mga ito. Ako naman noon ay napansin kong unti-unti akong bumabalik sa dati kong anyo. May itim na manipis na usok na parabang nagmamadaling tumakas paalis sa mga paa ko.
Gumapang ito sa saig at bumalik kay Horoko. Habang ginigiba ng mga aswang ang dingding ng bahay, si Horoko naman na pinuno ng mga aswang ay kakikitaan ng takot at pagtataka sa kanyang mga mata habang kinakapa at tinitignan ang nangyayari sa sarili. Napansin kong ang itim na usok na parang mga galamay niya ay unti-unting naglalaho sa hangin. Unti-unti rin siyang lumalaki at nagbabalik sa dati niyang anyo. Ang katauhan ni Rolito na nasa kanya ay unti-unting nawawala. Ano ito? Ano to? Hindi maaari. Ano tong nangyayari sa akin? Iska! Anong pinapagana mo sa akin? Anong ginagawa mo? Pagahas ka! Pakialamera ka! Huwag mong gawin to sa akin! Kapatid mo ako! Bakit nagagawa mo ito sa akin? Hindi! Hindi maaari! Hindi dapat mawala sa akin ang mga kapangyarihan ko! Itigil mo ito, Iska! Itigil mo ito! Tumigil ka! Wala na! Hindi ko na kaya pang pigilan yan, Igme. Gumagana na ako na siyang tahimik kong sinambit at ibinilong sa mga medalyon ko. At ang medalyon mo rin ay nakiayon sa akin. At yun ay mapupunta na rin sa akin ngayon. Kaya patawad na lang sa'yo, Igme. Kailangan mabura na ang kasamaan sa linya nating mga babaylan. Kailangan mo na mawala! Isinusumpa kita, Iska! Isinusumpa kita! Sa ngalan ng espiritu ng kapangyarihang itim! Hayop ka! Pagbabayaran mo to! Pagbabayaran mo to ng malaki, Iska! Walang ano-ano ay ikinumpas ni Lola Iska ang hawak niyang mga medalyon sa hangin. Kinontra niya ang sumpasa ng babanggitin pa lamang ni Horoko. Bunga nito ay biglang hindi na nakapagsalita pa ang pinuno ng mga aswang na si Horoko. At bilang panghuling ritual ay mabilis ulit na sinindihan ni Lola Iska ang pinulot niyang bibit-bit na banga na mabilis niyang muling nilagyan ng mga tuyong dahong herbal at mga kung ano-ano na pangontra sa mga aswang. Pinausukan niya at pasayaw-sayaw na pinalibutan si Horoko habang malakas na sumasambit na isang orasyon. Si Horoko noon ay hindi makagalaw sa kinatatayuan. Ang mga pag-ungol niya, singasing at atungal ay unti-unti nang humihina. Nang tuluyan siyang mapalibutan ng mga usok mula sa banga ni Lola Iska, ay doon na siya biglang nanginig ng grabe hanggang sa nagkikiksay ang katawan at bumula ang bibig at nagsimulang maagnas na parabang naupos na kandila. Ang maiingay namang pagkakagulo ng mga aswang sa labas ay unti-unti na ring tumigil. Huminto rin ang mga ito sa tangkang gibain ang bahay ni Lola Iska. Nang mapansin naming biglang umusok ang katawan ni Horoko at magsimulang magliyab, ay nataranta kami. Naku po, Diyos ko! Magmadali kayo, Banding Mikoy! Kailangan na natin lumabas kagad dito! Tiyak na masusunog ang buong bahay ko. Maging sa labas ay sigurado masusunog din ang lahat ng mga aswang! Tayo na! Lumabas na tayo rito! Una muna ay maigpit akong niyakap ni Lolo Manding. Salamat sa Diyos at nakabalik ka rin sa dati, Apo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung tuluyan ka na wala. Salamat at walang kailangan magsakripisyo sa ating dalawa, Apo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Apo. Kayo rin po, Lo. Mahal na mahal ko po kayo. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon Diyos. Kung nagkataon, ay hindi ko po mapapatawad ng sarili ko kung sakaling nalapa ko po kayo kanina. Ay, ano pa yan? Mamaya na kayo magdrama, maglolo. Wala tayo sa palabas para magdrama kayo ng ganyan. Diyos ko naman, nasa peligro na nga tayo ngayon. Tantanan nyo na nga yan. Aba, alam nyo pa yata si Ato Redillas at Fernando po. Dali na, bago pa kayo maging mga aboryan.
Bilisan niyo na! Grabe naman. Si Lola Iska naman eh. Panira kayo eh. Hayaan mo na. Tara na po. Kilala ko kasi yan si Iska. Wala talagang kadramahan yan. Kahit noon pa. Nung kami pandalawa. Hindi po ako naniniwala. Kanina nga po sa harap ni Oroco, nagdrama din siya eh. Huwag mo nang iparinig sa kanya at malalagot ka kapag napagtanto niyang nakapagdrama pala siya. Tara na, lumabas na tayo. At doon na natapos ang pakikipagharap namin ni Lolo Manding sa pinuno ng mga aswang na may lahing asog na si Oroco. Si Lola Iska lang pala ang makakatulong sa amin. Siyempre ay nagkaroon din ng papel ang matalik kong kaibigan na si Rolito. Tungkol pala kay Rolito, sa tulong ng kapangyarihang nabawi ni Lola Iska kay Lolo Igme, ay naibalik namin siya sa pagiging normal na tao. Sinamantala pala ni Lola Iska na nakipagpalitan si Lolo Igme o Oroco sa katauhan ni Rolito kung nagkataong napagana niya ang pambaligtad na kapangyarihan na nasa totoong anyo na si Oroco ay hindi na pala sana uubra na mabawi pa ang pagiging normal na tao ni Rolito. Nakalulungkot nga lang na ang itay pala niya ay hindi na naibalik sa dati. Ako rin naman ay naibalik sa dati dahil noon ay nasa katauhan pa lang din ni Rolito si Oroco nang maibalik ako sa dati. Marami akong natutunan sa karanasan namin ni Lolo Manding bilang mga mangangatay ng aswang. Una, ay delikado pala talaga ang posibleng kahihinatnan kung hindi ko kukontrolin ang pagiging mainipin at ang pagiging padalos-dalos ko. Muntikan na talaga kaming mapahamak nang papasukin ko ang inaakala kong matalik kong kaibigang si Rolito. Ikalawa, ay ang wag na wag ipagsasabi sa iba ang kahinaan mo tulad ng kay Lolo Manding. Yung pala ang pupuntiryahin ng kalaban. At ikatlo ay yung natutunan ko kay Lola Iska na ilihim din ang importanteng bagay sa taong hindi talaga mapagkakatiwalaan na tulad ng kapatid niyang si Lolo Igme na naging pinuno ng mga aswang na si Oroco. Matapos ang gabing yon ay naging tahimik na ulit ang baryo, Kalagbatan, at mula noon ay hindi na muling sinasalakay ng mga aswang. Kalaunan din ay nakapag-ipon na ako ng sapat para sa aking pangarap. At yun nga, kami ni Rolito ay ipinagpatuloy namin ang pag-aaral sa kolehiyo. Pero habang nag-aaral ako, naroroon pa rin ang kagustuhan kong ipagpatuloy ang pagiging mangangatay ko ng mga aswang at palawigin yon sa tulong ng aking pinakamamahal na si Lolo Manding, at ganun na rin ang partisipasyon ngayon ni Rolito sa amin. Ang kanyang ama naman, bagkus kahit naging aswang ito, ay pumanig pa rin ito sa kabutihan at hindi tuluyang nilamon ng kasamaan ang kanyang buong pagkatao. Sama-sama kaming pinortektahan ang buong bayan, maging ang mga karatig lugar, laban sa mga aswang na posibleng maghatid ulit ng takot at panganib sa lahat. Nangako kami sa aming mga sarili na hanggang merong mga kampon ng kadiliman na tulad ni Oroco ay hinding-hindi kami titigil sa aming misyon na maging tagapagtanggol ng bayan bilang isang grupo ng mga mangangatay ng aswang na may basbas ng Panginoon na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang kwentong inyong napakinggan ay sumasalamin sa tunay na pagkakaibigan ng isang tao at sa totoong pagmamahal para sa kanyang lolo. Isang ugnayang nagbigay daan upang manaig ang kabutihan kahit sa harap ng takot at paghihiganti. Sa kabila
Nang isa sa kanila ay naging aswang at ang isa naman ay mangangatay. Nang ibabaw pa rin ang pagmamahal. Pinili nilang unawain ng isa't isa at ialay ang kanilang lakas upang ipaglaban ang katarungang matagal nang hinahanap at tuluyang pagpuksa sa kasamaan ng kadiliman. Sa tulong ng Panginoon at sa tibay ng tiwala at pagmamahal na hindi natinag ng mga pagsubok, napagtagumpayan nila ang pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Itinuro ng kanilang samahan ng tunay na pagkakaibigan ay nagbubuklod ng puso at ang katarungan ay tunay na nagwawagi kapag ito'y isinasabuhay ng may pananampalataya at kabutiang loob para sa lahat.